Sa luha ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, ang daming ganap. Sa ating bansa, maraming ganap. I'm sure sa ating pamilya, maraming ganap. Sa ating mga puso, maraming ganap. Siguro sa misang ito, marami tayong nais ihingi sa Diyos ng tulong. Marami tayong hangad itaas sa Kanya. Kung kaya, muli, buong pananampalataya at tiwala, ating ilagay sa palad ng Diyos ang lahat ng ating mga iniisip, ang lahat ng ating pangamba, ang lahat ng ating takot. Naanalig na sa huli ang lahat ng bagay ay nasa kamay ng Diyos. Upang tayong lahat ay marapat gumanap ng banal na pagdiriwang at itaas ang lahat ng bagay sa Kanya, buong kababaang loob atin munang aminin ang ating mga nagawang pagkukulang laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mapasa amin nawa ang kakayanang gumanap na kaloob ng Espiritu Santo upang sundin ang loob mo at magawa namin ang kasiyasiya sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Samantalang nasa Korinto si Apolos, si Pablo na may naglago sa mga dakong bulubunduki ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila. "Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo." "Kung gayon, sa ano kayo nabinyagan?" tanong niya. "Sa binyag ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo, "Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi." Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya sa makatuwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang mga kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita sa iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumasok sa sinagoga at nakipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalating, at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Kung paanong yaong ulap tinatangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papalisin, at kung paanong yaong pagkit sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon ang masama
ay papanaw. Tanang mga kahayan, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ng Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niya'y banal, magalak na papurihan. Tanang mga kahayan, ang poong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Tanang mga kahayan, ang poong Diyos ay awitan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po, tuwira na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito, nainiwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Nainiwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras, at ngayon na nga, na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo, iiwan ninyo ako. Gayunman, hindi ako nag-iisa, sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapigatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Siguro po inyong narinig na at some point in your life, yun pong salitang limbo. No? Limbo. Siguro nga, sister, baka kayong bata kayo, sumasayaw ng limbo rock. Limbo. Ito po yung may mga sumasayaw po, mayroon kayong parang patpat na kailangan yung daanan, pababa ng pababa. No? Habang kayo tumatawid papunta sa isang side, papunta po sa kabila, no? Habang kayo pababa ng pababa, no? Yung limbo rock po ang tawag dyan. No? Yung pong limbo, ito po nung unang panahon, ito po ay ginagamit, ito ay naimbentong terminolohiya. Especially doon po sa pananampalataya na halimbawa daw, ang isang bata pinanganak, no? At siya po ay hindi pa nabinyagan. Ibig sabihin, hindi pa siya naging anak ng Diyos, namatay. Wala naman siya nagawang pagkakasala, pero hindi pa nabinyagan. Paano yan? Saan siya pupunta? Langit ba? Dahil siya ay walang pagkakasala? O impyerno? Dahil hindi pa siya nabinyagan o anak ng Diyos. Dati po, ang tawag ay limbo. No? Ito po yung gitna. Hindi langit, hindi impyerno. Limbo po ang tawag doon. No? Para bang tayo, no? Pag tayo po, ewan ko kung nangyari sa inyo one time, no? Alam mo yung toss coin, no? Yung barya, head or tail, yung ulo o yung buntot. No? Pag toss coin mo, ang bumagsak, tumayo yun po yung barya. Tumayo, hindi po siya humiga. Tumayo. So, hindi mo masabing ulo ba yan o buntot ba yan? Head or tail ba yan? No? Sa ating pananampalatayang Katoliko, ito po ay hindi na ginagamit yung pong word na limbo. No? Dahil po, we believe in the mercy of God. Maaring po yung bata hindi nabinyagan, pero may awa po ang Diyos. God would always understand. No? Kahit na yung bata po ay hindi pa nabinyagan, I am sure, we are sure sa Catholic faith,
aangkinin ng Diyos na anak niya iyon. Even though sacramentally, hindi pa nabusan po ng tubig, pero spiritually, being a creature of God, aangkinin po yung anak ng Diyos. No? May awa palagi po ang Diyos. Bakit ko ba nabanggit itong limbo ito? No? Itong word na limbo ngayon, theologically wala na po yan. But in terms of terminology, hanggang ngayon po ginagamit pa, which only means hindi puti, hindi itim. Ito yung gitnang-gitna. No? Limbo. Mga minamahal, ngayon pong araw na ito, in a way, ang Panginoon, Kanya pong sinabi na darating ang pagkakataong siya ay parang daraan sa limbo. Wala po siyang kakapitan. Pag siya'y tumingin sa likod, yung mga alagad niya, iniwan na siya. Pag siya'y nasa harapan, yung kanyang ama ay parang wala naman doon. Kaya nga yung kanyang panalangin, Ama, bakit mo ko pinabayaan? At yun din po ang kanyang paalaala sa mga alagad. No? Daraan kayo sa limbo. Ako'y aalis. At di nyo ako mararamdaman. No? At wala pa yung Espiritu Santo. Umalis si Jesus at wala pa yung Espiritu Santo, nasa gitna sila na parabang walang kasama, parabang iniwan ng Diyos, parabang limbo. At tayo din po, ito yung ating karanasan sa ating pong buhay. Parabang may mga araw na iyong ramdam na ramdam ang Diyos. May mga araw naman na parang wala ang Diyos. Pero wala nang problema. Wala ka lang naramdaman yung kanyang presensya, tuyong-tuyo yung ayong pananampalataya, para bang nasa limbo ka. Mga minamahal, ngayong araw pong ito, tamang-tama, as we have celebrated, yun pong Ascension Sunday kahapon, at darating pong Pentecost Sunday ngayon pong linggo, gitnang-gitna po tayo. No? Ito pong buong linggong ito, in a way, parang limbo week. No? Ang Diyos, si Jesus po ay wala na, umakyat sa langit. Ang Espiritu Santo ay di pa bumababa. Kung kaya parang wala ang Diyos. Hindi mo kapiling ang Diyos ngayong mga araw na ito. At yan po mismo ang naisabihin ni Jesus. No? Kahit na iwan niyo ako, para bang ako'y iniwan niyo sa ere, ang aking Ama, hindi ako iiwan. Alam niyo po, mga kapatid, ito po yung magandang paala sa atin na para bang minsan, marami sa atin nakadepende ang ating pananampalataya sa emosyon. No, kailangan, ramdam ko ang Diyos nariyan, ang saya ko, ang gaan-gaan ng feeling ko. Yan ang aking ebidensya, nariyan ang Panginoon. Pero may mga araw na parang tuyong-tuyo. Hindi mo maramdaman ang Diyos. Para bang wala kang ganang manalangin. Para bang walang event ang simbahan. Paano yun? Para bang limbo. Ang sabi ni Jesus, sa mga pagkakataong siya mismo ay iniwan ng mga alagad, ang sabi niya, ang Ama, kailanman hindi ako iiwan. At sa huli ang sabi niya, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan dahil mismo ang Ama ang aking kakampi. Mga minamahal, may mga pagkakataong tila manlalamig tayo. May mga pagkakataong, lalo na pag may mga problema, you'd ask, nasaan ba ang Diyos? May mga time na parang may sakit ka, may karamdaman ka, iniwan ako ng Diyos sa ere. Ang sabi ni Jesus, ang Ama ay palagi niyang kasama. At ito'y may katiyakan, magtatagumpay siya. May mga pagkakataon po na parang hindi mo alam kung saan ka pupunta. Wala yung iyong kaibigan, wala yung iyong pamilya, wala yung iyong asawa, at parang pati ang Diyos tahimik. Ang nais sabihin sa atin ni Jesus, ito yung time na gusto niyang huminga ka ng malalim. Tapos sabihin mo, Ama, ikaw na ang bahala sa akin. Ihinga mo ng malalim. Kahit na parang wala kang kasama, wala kang kakampi, iyong sabihin, Ama, nasa iyong kamay ang aking buhay. Kasi po, minsan tayong mga tao, we look around for many security. No? Yung pera,
yung ating kalusugan, yung ating galing, yung ating kaibigan. Na balang araw lahat yan, mawawala. Sa huli, pag wala ng mga bagay na yan at wala ka na makapitan, when you are in limbo, na isabihin ng Diyos sa iyo, ni Jesus sa iyo, ihinga mo ng malalim at iyong sabihin, Ama, alam ko, nariyan ka palagi. Alam ko, hindi mo ako iiwan. At alam ko, ikaw ang bahala sa akin. Totoo po, may mga pagkakataong hinahayaan ni Jesus na tayo'y makaranas tila ba ng limbo. Na wala ka sa taas, wala ka sa baba, wala ka sa harap, wala ka sa likod. Nasa gitnang-gitna ka at nag-iisa ka sa mga pagkakataong tila walang kang kasama. Gusto ni Jesus iyong maramdaman at iyong huwag makalimutan. Nasa kamay ng Diyos ang ating kaligtasan. At ang Diyos kasama mo palagi. Sa mga pagkakataong hindi mo alam kung nasaan ka, iyong sabihin at iyong ihinga ng malalim, Ama, ikaw na ang bahala sa akin. At tunay nga, gaya ni Jesus, mapagtatagumpayan natin ang mundo. Amen. Tayo po nga na tumayo at atin pong itaas sa Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan at mga kahilingan. Tayo na nalig na tunay nga ang lahat ng bagay ay nasa kamay ng Ama. Pagkatapos mapagtagumpayan ni Jesus ang mundo, isinugo niya ang Espiritu upang tulungan tayo sa mga hinaharap nating pagsubok at sa ating misyon na magpatotoo sa Kanya. Manalangin tayo upang pagkalooban tayo ng lakas at hilingin ng Kanyang tulong sa ating mga pangangailangan. Ang atin pong dalangin, Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga inuusig, naway magkaroon ng lakas ng loob na manindigan sa kanilang paniniwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga natutukso, naway mapaglabanan ang kanilang kahinaan sa pamamagitan ng biyaya ng Banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga nag-aalay kay Kristo ng kanilang gawain, propesyon at negosyo, naway makatanggap ng lakas sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin sa Kristiyanong paraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga may sakit, naway makaranas sa nakapagpapagaling na haplos ang Banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga nabayapang tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng maningning na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Makapangyarihang Ama, magagawa mo ang lahat ng bagay. Marapatin mo pong gamitin namin ang iyong kapangyarihan sa lahat ng aming ginagawa para sa iyong ikalululhati. Hinihiling po namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
hihintayin, pagpapalang na aming Manalangin kayo, mga minamahal na kapatid, na nawa itong ating hain na alak at tinapay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway makapaghain ng ginanap ng anak mong giliw sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan namin. At ang aming kalooban ay iyong palakasin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo'y Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kami mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng inyong Espiritu, inyo pong gawing banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo
at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya po inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming lahat po nagpapasalamat dahil kami ngayon inyong minarapat na tumayo sa harap nyo sa misang ito para po maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin na kami na magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa, ni Elias na aming obispo, ang lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Inyo rin pong alahanin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang silang lahat ay muli mabubuhay. Gayon din po ang lahat ng mga pumanaw na aming inaalaala at pinapanalangin sa misang ito. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos at amin ding Ina, kaisa ni San Jose, ang kanyang kalinis-nilisang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa ating buhay, totoo po, marami ang walang katiyakan. Kung kaya ang lahat ng mga bagay na ito, ating ilagay sa palad ng ating Ama at manalig tayong siya na ang bahala sa atin. Tayo ngayon ay sama-samang tumawag sa Ama sa panalangin mismo si Jesus ang nagturo sa atin. Dito sa lupa, para lang sa
Hinihiling po namin, Ama, kami po ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala po aming penaramikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng aming kapagligtas na si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, inyo pong sinabi sa inyong mga alagad at sa aming lahat ngayon, inyo rin pong sinasabi, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag nawa po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyoin. Mga kapanalig, may mga pagkakataon po na tila ang ating masabi na lang, wala na tayong gagawa. Labas na sa ating kakayanan yan. Pero hindi po totoo na wala magagawa. Dahil palagi ang ating gagawa, ialay sa Diyos ang mga bagay na hindi natin kayang gawin. At Diyos po ang bahala sa atin. At doon po magkakaroon tayo ng kapayapaan mula sa Kanya. Ngayon po may pagkatiwala sa Diyos, siya ang bahala sa atin. May kapayapaan sa ating puso, ating batiin ng kapayapaan ang ating kapwa. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na Agnus Dei Victoris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga minamahal na kapatid, narito si Jesus, ang ating Panginoon, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan
hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Isa po munang patalastas bago tayo magbasbas, and of course, meron po tayong isang maiksing panalangin. Inaanyayahan po ang lahat na may debosyon sa Our Lady of Veritas, ang Birhen ng Katotohanan na maging miyembro po ng Cofradia de la Nuestra Señora de la Verdad. Ito po yung nung pong nakaraang Sabado, nung pong kapestahan ng Our Lady of Veritas, ito po yung ating nilaunch. No? Meron po tayong hangad mabuong Cofradia o kapatiran na magdadala po sa ating mahal na Birhen, Our Lady of Veritas as patron for good governance. Na ngayong mga araw na ito, we all know, kailangan po natin na may bumuhay at bumabahay sa ating mga konsensya. Especially po, ang kapatirang ito, maghahatid o magdadala ng ating mahal na Birhen ng Katotohanan sa mga offices po, no, ng ating po mga ahensya sa gobyerno. No? Para po lahat tayo, hindi lang po yung mga nagtatrabaho sa government offices. Tayo pong lahat. We hold on to the truths. Kung ano po yung tama, kung ano yung totoo, kung ano yung mabuti. Kaya po, tulungan niyo po kaming gawin po ito sa mga gusto pong maging membro ng Cofradia de la Nuestra Señora de la Verdad at sa advokasya pong ito, maaari kayong tumawag lamang sa Religious Department 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa numero 0917-631-4589. Hindi pong hanapin sila Miss Rene Jose o Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. At huling-huli, ngayon pong mga araw na ito, alam niyo naman lahat na we have to pray for our country. Bukod po sa kampihan o mga partido, anong kulay, ang pinaka-importante po ang kabutihan po ng ating bayan. Especially yung mga dukha, yung mga mahihina, yung mga pinaka-walang makapitan. No? Ipag-pray po natin ang kapayapaan po ng ating bansa. Iniling ko po kayong lahat, inyo pong ilahad po ang inyong palad as together we pray for peace and unity in our country and in our own lives. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa panahong puno ng ingay, pagtatalo at pagkakahati-hati, lumalapit po kami sa inyo ng may kababaang loob. Hipuin niyo po ang puso ng bawat Pilipino upang manaig ang pag-ibig kaysa galit, pag-unawa kaysa paghusga, at pagkakaisa kaysa pagkakawatak-watak. Turuan mo po kaming makinig ng may respeto, magsalita ng may kabutihan, at kumilos ng may malasakit sa kapwa at sa bayan. Naway ang aming mga pinuno at mamayan
ay gabayan ng katotohanan, katarungan at malasakit, hindi ng pansariling interes o pagkakahati-hati ng pananaw. Sa gitna ng aming naway manaig ang diwa ng pagkakapatiran, paghilom at pagkakaisa para sa ikabubuti ng lahat. Ito pong lahat ay aming dadalangin sa iyong ngalan, Panginoong Hesukristo ng buhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng katotohanan, Ipanalangin mo kami. sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at nawa pagpalain kayong lahat at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli, isang pinagpalang Lunes po sa ating lahat. Ngayon at di pahayag, kanyang paggaling at habag, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,